Magaganda ang nangyayari. Ako po'y natutuwa. Marami na pong tulog, nagigising, marami na pong nagtutulog-tulugan, ngayon nagigising na, eh. Baka itong papakita ko hindi ko alam, pero isa ata 'to sa nagtutulog-tulugan ngayon gising na, ha? Oh, tingnan natin, okey? Oh, ayan. Parang, matagal natin itong, hindi hindi napakita, eh, 'no? Pero ito maganda yung kanyang sinabi, pakinggan niyong mabuti, walang kukurap. Alam natin, si Attorney Roque, ayan ay napakahilig ipagmalaki ang Uniteam. Kung merong Uniteam ng Uniteam, ng Uniteam, ng Uniteam, eto hindi niya titirahin si Marcos, hindi niya titirahin kung anong sobra itong pumuri sa Marcos administration. Kulang na lang. Kulang na lang. Ganyan po 'yan, pero pakinggan niyo po siya, sabihin niya ngayon. Oh. Iyon, ang liwanag hindi galing sa akin, Hindi tayo hindi tayo clickbait. Ganito kaaga, may ambisyon ka, speaker. Again, si Roque, sip-sip 'yan sa inyo. Magkakasama nga daw kayo sa entablado, lagi niyang sinasabi, lagi niyang pinagmamalaki. Magkakasama kayo sa stage. Sip-sip 'yan kay Marcos, sip-sip 'yan sa pinsan mo. So, hindi ito galing sa mga kalaban. Hindi ito galing sa mga kumokontra. Hindi ito galing sa oposisyon. Kayo na kung anong tatawagin niyo sa amin. Bahala kayo. Basta kami, tawag namin sa sarili namin, naninindigan sa katotohanan. Pero kung hindi nyo type kaming tawagan ganun, bahala kayo. Pero ito, si Roque, kakampi nyo yan. Sip-sip yan sa inyo. Pero tingnan mo, ang sasabihin, ulitin natin. Naku, kasi music to my ears yan. Gustong-gusto ko napapakinggan yan. Parang yung favorite song kong, Akin Ka Na Lang. Akin ka na lang. Ayan, na-LSS ako dyan. Yan, paborito ko yan, Ay! Pakiulit, walang sounds. Mukhang nabudol tayo, Ulitin natin. Parang nabudol tayo. Parang budol-budol naman ata talaga. Ito, ulitin natin. Attorney Roque, wala daw sounds. Ulit. Take 2. At saka ang mga supporters ng teroristang CPP-NPA para nga siraan itong si VP Sara. At siyempre po, malinaw na malinaw po yan, hindi naman papakakaila, politika po yan. Mukhang talagang merong ambisyon po ang ating speaker sa 2028. Ganitong kaaga ay sinisira na ang ating Vice President. Pero... Narinig, meron na. Ulitin natin, syempre. Ganito kaaga, attorney? Ang piklawan, ang dilawan, at saka ang mga supporters ng teroristang CPP-NPA para nga siraan itong si VP Sara. At siyempre po... andun tayo eh. Pakinggan mismo, pakinggan. Galing mismo sa kampo, from the red corner, weighing 375 pounds, Attorney Roque. Ano sabi? Malinaw na malinaw po yan, hindi naman papakakaila, politika po yan. Mukhang talagang merong ambisyon po ang ating speaker sa 2028. Ganitong kaaga ay sinisira na ang ating Vice President. Maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng noo. Hindi makakaila. Ganito kaaga, may ambisyon ka na, Speaker Romualdez. Sa 2028, sinisira mo si Sara. Tambaluslos ka nga.
Parang ganun pinapalabas ni Roque, tambaluslos ka. Bakit naman tambaluslos? 'Di ba, in your ambition, don't be tambaluslos. Walang masama mag-ambisyon. Walang masamang maging presidente, walang masamang maging yumaman, walang masamang magnegosyo, walang masama kung ikaw ay kumita ng pera. Pero sa lahat ng yan, don't be tambaluslos. Sa madaling salita, sabi nga ni BP Sara, sa iyong ambisyon, gawin mo ng tama. Eh di ano ka? According to Roque, pasimplihin natin, hindi niya diniretso. Pero ikaw, speaker, tambaluslos ka. Bakit? Sinisira mo si Sara. Dahil may ambisyon ka sa 2028. Oh, di galing sa kampo nyo. From the red corner, ang bumanat sa'yo. Di ba? Ibig sabihin nun, Coach, masama ba mag-ambisyon sa 2028? Hindi. Ang masama, sinisira mo si Sara. Ipakita mo yung tikas mo. Hindi para ka manira. Para kang yung mga vlogger na walang utak. Yung vlogger sa gigilid. Oh, ano ang kanilang paraan para sila ay umasenso bilang vlogger? Ano? Manira ng kapwa vlogger. I-chismis yung kapwa vlogger. Instead na nagpo-focus doon sa kanilang galing, sa kanilang argumento, komentaryo at pagsaliksik ng mga balita. Nakafocus sila sa paninira sa kapwa vlogger. Ganyan po ang ginagawa mo, tambaluslos. Oh. Walang masama mag-ambisyon. Eh kung pwede nga ako lang kumakbo sa 2028, kaya lang wala akong bilyon eh. Kung pwede lang tumakbo sa 2028, okay na. Kaya lang, hindi ko sisiraan si Sara. Oh, tambaluslos ka nga. Sa ambisyon mo, ang paraan mo, manira. Para kang yung mga alin. Gusto ko marinig sa inyo. Para kayong mga bulok na vlogger. Gagawing content ang kapwa vlogger. Oh. Di ba? Gusto mong umangat ng paninira sa kapwa vlogger. Mag-research ka, ting. Oh. Ikaw din, gumawa ka ng maganda sa Pilipino. Hindi ka manira ng nangunguna. Gawain yan eh. Hihilahin nila ng hihilahin si Banat Bay para magka-views sila eh. O, hihilahin mo yung nasa itaas. Oh. Ganyan ginagawa nyo kay Sara, hinihila nyo yung nasa taas. Talangka kayo eh. Hindi bagay sa inyo talangka. Ang bagay sa inyo baboy. Huwag nyo hilahin yung nasa taas. Kayo umakyat. Maliwanag yan. Tuloy tayo. Again, from the red corner, weighing 375 pounds. Pero ang personal na opinion ko. Oh, ito na. May laban bawi. Ito si Roque, mahilig sa ganyan eh. Ha? Yung, bibira siya, pero pagdating sa dulo, pupurihin niya na. O ano yung pero? Ay, wag dapat mabuwag. Ang tanong, mabubuwag ba? Yes! I know. O ang tanong daw, mabubuwag ba? Hindi ba dapat mabuwag ang unit team? Ako, sagot ko dyan, hindi dapat mabuwag ang unit team. Hindi mabubuwag ang unit team kasi wala talagang unit team. Wag na po tayong in denial. Never, ever nagkaroon ng unit team. Meron plastikan. At ako'y naniniwala sa 10 kasamahan mo, Attorney Roque, sa mga solid DDS, ako'y naniniwala, alam nyo, alam ng marami, hindi totoo yung unit team. Plastikan yan. Yan ang real talk po. Huwag tayong maglokohan dito. Hindi nangyari, ever. Scratch my back, I will scratch yours. Nakinabang lang pare-parehas. No. Ewan ko. Maaring mali ako, maaring mali ka. Pero tingnan natin sino paniniwalaan ng tao. Kasi alam nila.
Wala talagang unity. Kita mo first year pa lang, watak-watak na kayo. Kami pa nga posibleng magka-unity nito sila Maharlika, yung mga hindi magkakaalyado dati. Bakit? Dahil may pinaglalaban kami. At hindi kami nagpaplastikan. Kayo may plastikan eh. Oh. Alam nyo, maniwala kayo't hindi, ang sagot nasa kamay po ni Apo PBBM. Bakit po si Apo PBBM ang makakasagot niyan? Unang-una, pinsan buo niya si Martin Romualdez. Ayun nga ang problema. Sir, attorney, may kamay siya dyan. Ang sagot, tama ka. Ang sagot dyan na kay Marcos. Ang problema, hindi nagsasalita yung Marcos mo. Yung Marcos nyo hindi nagsasalita, napipi ata. Ibig sabihin, may kamay siya. Accept nyo na po yun. Kasi I'm sure, ngayon, ina-accept nyo si Tambaluslos. Ang may pakana niyan. Oorasan ko po kayo. Isa-isa kayong magbabaliktaran. Isa-isa kayong magbabaliktaran. Kasunod nyo yung, kahit yung mga TVJ vloggers, lilipat na. Mag-iisa-isa kayong magbabaliktaran, ituturo nyo na rin si Marcos. Naku, ayoko sabihin lahat, pero alam naman na. Ay, nako. Coach Oli, you and your big mouth. Alam natin sa loob. Anong nangyayari? Hindi na natin makakaila na talagang nagkaroon ng lamat sa relasyon ng dalawa. Ako, kaibigan ko si Speaker Martin. College of Law pa kami, magkakaibigan na kami. I'm sure pag nabalitaan niya na ganito ng pananalita ko, magtatampo yun. Ala ko, lagot ka. Lalo kang wawawala ng pwesto. Ay, ng ano. Pero hindi naman dapat magtampo si Speaker dahil sinasabi ko lang ang totoo. Ang totoo talaga, mula nung insidente kay PGMA na bumitaw si Inday Sara bilang chairman ng Lakas NUCD, talaga nagkaroon na ng lamat sa samahang Romualdez at Duterte. Yan ang totoo. Okay? Pero yung unit team, hindi nangyari yun. Plastikan meron. Sa rally nyo nga eh. Kayo, hindi magkasundo. Yung nakasuot ng red tsaka nakasuot ng green, hindi magkasundo eh. Campaign period yan ha. From the start, hindi na kayo magkasundo. Pwede yung lamat kay Sara at kay Romualdez, pwede ngayon nga lang nangyari. Oh. Pero yung unity, kasi pwede namang wala kayong lamat pero hindi kayo united. Oh. Pero nang simula na yan, tama doon. Kay nung tinanggal si Gloria at tinawag kang tambaluslos, talaga namang tambaluslos ka eh. Isipin mo, sisiraan mo si Sara para kang makatakbo sa 2028. Ang hindi ko akalain, pinalaki ngayon ni Speaker Martin. Pinalaki niya yung lamat na yun. Paano mo? Tama. Makinig ka, Speaker Martin. Pinalaki mo. Ako kung ako nasa kampo mo, eto tuturuan kita. Sino ka, Coach Oli? Ikaw na presidente. Hindi, example lang Kunwari ako'y nasa kampo ni Speaker Martin at may plano niyang tumakbo sa 2028. Hindi ko sisiraan si Sara. Sasayawan ko hanggang dulo. Anyway, pagdating sa dulo, nasa inyong makinarya. Hindi ko na lang sasabihin kung ano-ano yung makinarya. Pero pagdating sa dulo, kaya niyong sulutin si Sara. Ako, ganun ang ipapayo ko. Kung nasa kampo mo ko. Kaya ako, natutuwa ako ngayon, lumalabas yung totoo. O, kanina nga ka-message ko to si MJ Evangelista. Asan na? O. Yung sabi ko, nagising. Mabuti nga yan. Nang magising na si Sara sa kanyang kahibangan, kanyang ano. Isipin mo, sinakripisyo ni Sara yung kanyang pagkapresidente para sa pakikisama sa mga Marcos. Ginaganyan ka pa ni hindi ka mapanindigan ngayon. Di ba buti nga yan? Maaga kang matauhan. Mo naman mai-interpret yung pagtanggal ng confidential fund na ginagamit
laban sa mga teroristang CPP-NPA, ikaw ang Speaker of the House na dapat nagdepensa mismo ng budget na hiningi ng Presidente. Ang humingi mo ng budget na yan sa Kongreso at kaya dapat hindi nagtatanong ang mga majority kasama na si Speaker ay ang Presidente. At kung tunay silang supporters si Presidente, dapat sinuportahan nila yung budget na hinihingi ng Presidente as proposed. Hindi, mali. Wala ka na naman sa putukan, Atty. Roque. Mali. Bay kamay nga si Marcos dyan. Oo, tanggapin mo na. Kasi alam mo kung bakit pag hindi mo tinanggap ngayon ganyang kaaga, tapos next year, babanatan mo na si Marcos. Ganun din. Banatan mo na ngayon. Alam ko doon din kayo pupunta. Alam ko. Ay, mahahati at mahahati yan. Ang punto kasi dito ni Roque, suportahan na lang dapat ng Kamara yung budget ng itong binigay ni Marcos. Hindi. Dapat suportahan daw nila si Marcos. Hindi, mali po. Ang layo sa putukan. Si Marcos nga may kamay dyan. Yan po ang sinasabi. Kahit sila tikiyak. Kasi bakit? Hindi nagsasalita. Obvious na obvious naman. Alam kong hindi kayo bobo. At hindi sinunod ang mga suporta ng teroristang CPP-NPA na kung ano-anong sinasabi sa confidential funds na yan.